Dapat din daw imbestigahan yung Ako Bicol. Abay, dapat lang. Pakinggan natin tong balita na to. Siyempre, si Ako Bicol, siya ang nominee niyan. Di ba? Tapos, mayroon pang isang nominee. Ngayon, di ba? Dapat talaga dapat nga dinidisqualify na tong Ako Bicol na to. Magnanakaw yung ano eh. Di ba? Magnanakaw di umano yung boss nila na si Saldico. Tapos, bakit may ano pa to? Bakit party list pa to? Dapat tinatanggal na to. Comelec, dapat dinidisqualify mo na to eh. Yung Duterte Youth, kalaban ng mga NPA, yun ang dinisqualify mo. Samantalang yung mga magnanakaw, malayang nakakapag ano pa. Palit-palit pa ng tao. Saldico, gusto na rin paimbestigahan ng isang kongresista ang buong Ako Bicol Party List. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano raw ang magiging sentro ng investigasyon ng party list na ito? Jiggy, ginamit nga raw ni Saldico itong Ako Bicol Party List para maabuso ang pondo ng bayan. Ayon nga kay Cebu 5th District Representative Duke Frasco, hindi mabubura ni Ko itong mga aligasyon ng katiwalian sa pagbibitiw niya. Hindi rin daw dapat maabsuelto ang Ako Bicol Party List na kinabibilangan noon ni Ko. Dagdag pa nga ni Frasco. Tinan ninyo kung gaano kagaling ang Panginoon. Tinan ninyo kung gaano kagaling ang Panginoon. The very same institution that's been crucifying Inday Sara are the same institution na nagrarambulan ngayon. These people, ito si Duke Frasco, signed the impeachment of VP Sara. What happened next? Di ba? Umalis na siya sa kanyang partido. Pinagtatanggol niya yung kanyang pagpirma na na-pressure lang siya. Silang mga congressman noon na lahat sila ay tulong-tulong sa pagpapabagsak kay Inday Sara. Tinan mo, pinapabagsak nila yung isa't isa. Sila mismo nagrarambulan sa loob. Napakahusay nga nung batang Kiko Barsaga eh. Dahil talagang binabatikos niya yung mga kasamahan niya. Kahit si Sandro Marcos na walang silbi, talagang wala siyang takot na kinokompronta niya. So these very same people na bumubugbog kay Inday Sara, sila ngayon nagbubugbogan. Look at the Senate. Ganon din ang Senado noon, si Win Gatchalian, ang yabang-yabang noong nakaraang budget deliberation ni Inday. Ngayon, gusto nilang ibigay yung budget ni Inday, dagdagan pa. Hindi ba? So kita ninyo gaano agaling ang Panginoon kung nakanino ang kiling ng Panginoon. Nasa kabutihan eh. Sino yung kabutihan? Si Inday. Sino yung masama? Congress at Senate. Tinan mo, hilaan sila pababa. Yung mga senador, sila nagrarambulan. Si Inday Sara sitting pretty. Ready si Inday Sara para ipagtanggol ang kanyang budget. Anong ginawa ng mga senador? Nagpapasikat na kay Inday. Ibigay na. Sa kagustuhan na inisin yung mga nasa Malacanang, ibigay na natin lahat ng budget kay Inday. Ibigay na natin lahat ng ng insertions natin, lahat ng mga natin, ng pork barrel natin, ibigay na natin kay Inday. Hindi ba? Hindi nyo napapansin. So this is something that's kumbaga na to, kamay na to ng Panginoon tong kumikilos na to. Unti na lang, konting panahon na lang. Etong ginagawa nila kay sino ba to? Yung Marines na binisto si Romualdez, yung ginagawa nilang panggugupit, humanda sila. Humanda sila dyan sa ginagawa nilang panggigipit. Tingnan mo kung ano magiging epekto niyan sa militar natin na pinaglalaruan nyo, ginagawa nyong mga magnanakaw yung mga sundalo. Tingnan nyo ano mangyayari. Nakaalis man si Ko, wala ring mangyayari dahil nasa pwesto pa rin ang Ako Bicol Party List. Para maprotektahan ang integridad ng Kamara, dapat daw imbestigahan ang Ako Bicol Party List at kung kailangan, parusahan at i-disqualify. Jiggy. At Marian, may sagot na ba rito ang Ako Bicol Party List? Jiggy, pumalag nga itong si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa pahayag ni Frasco. Hindi raw tama na parusahan ang buong Ako Bicol Party List dahil lang sa mga hindi pa kaya ikaw taga Bicol ka, gusto mo na yung pinakamagnanakaw sa Pilipinas dinadala yung probinsya nyo? Alam mo, kung ako nga nung naging presidente si Bongbong, hiyang-hiya ako na Ilocano ko. May nagtarong nga sa akin kahapon, sino Ilocano dito?
Parang ayaw ko magtaas ng kamay. Ay, Ilocano ka? Oh, kasi nga buwisit na buwisit sa kay Bongbong Marcos, buwisit talaga yung Ilocano na yan eh. Sinong Ilocano dito? Sabi ko, ako po. Ilocos po. Walang hiya. Alam mo yung nakakahiya na maging Ilocano na ganyang kabobo yung presidente mo. Nire-represent mo yung buong Ilocanda, solid north, tapos abnormal ka mag-isip. O kayong mga taga Bicol, proud ba kayo na yung Kawatan tumakas na tapos taga Bicol ang dala-dala pa, ako Bicol? Yung probinsya ninyo, wag kayong pumayag na mababahiran ng probinsya ninyo ng mga Kawatan na ito. Kayo mismo ang mag-expel sa kanila. Sabihin nyo, wala kayong karapatan na gamitin ang pangalan ng probinsya namin. Malinis ang Bicol, hindi kami mga magnanakaw. Kasi ako, Bicol Party List. So parang they're representing the whole province of Bicol, lahat ng mga syudad dyan. Tapos associated itong party list na ito sa pagnanakaw. Oh, so papayag ba kayo mga Bicolano na nire-represent kayo ng mga Kawatan? Baka mamaya wala na magpunta sa Bicol, isipin nila baka nakawan din sila dyan. Tutunayang aligasyon laban sa isang nominee nila. Inaalis din daw nito ang karapatan ng milyon-milyong Bicolano na bumoto at nagtiwala. Yun no, milyon-milyong Bicolano ang bumoto sa magnanakaw. Hoy Bicol, nakakahiya naman ano. Gising-gising naman, kayo na mismo ang magsalita. Kaming mga taga Bicol, ayaw namin na itong party list na ito ay ginagamit yung aming probinsya. Oo, hindi naman yumaman yung aming probinsya, sila lang naman ang yumaman. Kasi supposedly, ang ang kanilang proyekto nakafocus sa nire-representa nilang marginalized sector. So marginalized sector ba ang Bicol? Oh, gumanda ba Bicol sa pamumuno ng mga hayop na ito? Sila lang naman, gumanda, may Misibis Bay sila. Private resort, ang dami nilang mga hotel. Sila lang ang gumanda buhay. Kayo mga taga Bicol, gumanda ba buhay nyo? Kayo, magsalita na kayo. Sabihin nyo, ako Bicol, tanggalin na yan. Ayaw namin yung party list na yan. Huwag nyong gamitin yung pangalan namin. Yung probinsya namin pinakamamahal. Ang sarap-sarap pa naman ng Laing tsaka Bicol Express dyan. Wala sa kanilang party list. Para naman kay Aki Church Party List Representative Antonio Tino, hindi naman porket ginawa ito ng isang kongresista ay may kinalaman na agad ang buong party list. Jiggy. At may impormasyon Pero the fact na member siya nung party list na yun, magnanakaw siya, what does that makes yung party list na yan? Oh, may member sila magnanakaw, di magnanakaw na yan lahat. ACT-CIS, may magnanakaw din. O di magnanakaw na yan lahat. Yan yung di umano di umano according dun sa mga statement ng mga witnesses. Oh, hindi pa pwedeng nagnanakaw to. Nasa loob ng bahay mo, kinakanlong mo, hindi ka damay. Iisang tahanan lang kayo, nakikita mo, pucha, late-late ng sweldo natin, ba't ang dami mong pera? O hindi mo man lang siya sitahin, o malamang sa malamang, nakikinabang kayong lahat dyan, style nyo bulok. na ba si Congressman Garbin kung nasaan o kailan uuwi itong si Zaldico? Jiggy, dati pa nga nakausap muli ni Garbin itong si Ko, pero ang sabi sa kanya noon, nung nagbitiw nga na kongresista, ay uuwi siya sa tamang panahon. Iginit din ni Garbin na puro akusasyon pa lang ang mga ibinabato kay Ko at wala pa naman daw talagang formal Ayun naman pala di umuwi ka na. Wala pa naman palang formal na demanda. na kaso. Inosente pa rin daw si Ko hanggat hindi na patutunayang may sala siya. Patuloy rin daw na susuportahan nitong ako Bicol. Yan, lahat ganyan. Innocent until proven otherwise. Kaya nga di ba sinasabi natin, kanila Abalos noon at kung sino-sino pang nagpe-persecute kay Pastor Apollo Quiboloy. Pastor Quiboloy is innocent until proven guilty. Ginagamit nyo ngayon yung na yan. Yang statement na yan, samantalang noon ang galing-galing yung bigay ng mga statement na parang guilty na sa korte itong mga akusado na mga kaalyado ni Pangulo. Nung kayo na biglang gusto nyo I would love to request for an accordance. Gusto ko ma-accord din ako ng due process. Die process dapat sa inyo, die. Mamatay kayo lahat dapat ngayon pala. Mabangungot nga kayo lahat dapat ngayon. Sa dami ng kinulimbat ninyo para at least pag namatay kayo. Oo, alam mo nga meron ngang kwento. Oo, merong kwento nung napanaginipan ni Jay Guevara yung kwento na to eh. Oo, si Zaldico daw. Si Zaldico.
At saka si Martin Romualdez. Oo. So, namatay daw itong dalawa. Si Saldico at saka si Romualdez. Tapos, yung mga kamag-anak nila na nasa kabilang buhay na, hinanap kung saan sila napunta. Pumunta muna sila sa langit. Sabi nila, dito ba yung kamag-anak namin, si Romualdez at si Saldico? Sabi ni San Pedro, tingnan ko rito sa listahan. Wala sila rito. Baka masamang tao mga yan. Tingnan nyo muna sa purgatorio. Baka nandoon sila. Pumunta daw sila sa purgatorio. Tiningnan daw nila yung libro doon sa purgatorio. Pagtingin daw nila, wala din dito si Saldico at saka si Romualdez. Nako, kung wala dito, sigurado nasa impyerno yan. Pumunta daw sa impyerno yung mga kamag-anak, hinahanap. Patingin naman kung nandiyan dyan si Saldico at saka si Romualdez. Tiningnan daw ni Satanas. Wala sa langit, wala sa purgatorio. Malamang nandito yan. Pagtingin daw niya, nako, wala rin dito pangalan niyan. Saan napunta yung kaluluwa niyan? Wala sa langit, wala sa purgatorio, wala sa impyerno. Isip daw ng isip si Satanas. Kinabahan daw siya. Bakit saan napunta itong dalawa? Maalala niya, malamang sa malamang walang kaluluwa tong mga to, kaya wala sa impyerno. Wala sa langit, sa purgatorio at sa impyerno. Dahil wala silang mga kaluluwa. Ganyan sila dahil mga sobrang kawatan. Kaya kahit sa impyerno, hindi sila pwede. Imagine nyo yan. Kung mga mata itong mga to ngayon, pagtingin nila, sana makita nila yung mga mali-malitang mga pera nila tapos hindi nila magalaw. Kaya request tayo kay Lord. Lord, si Nebuchadnezzar, tinapik mo naman agad-agad, baka naman pwede gawin mo dito kay BBM. Tsaka dito sa mga magnanakaw na to sa gobyerno, baka naman pwede, no? Time is of the essence. Kailangan medyo bilis kilos tayo, Lord Jesus. Walang iya, mga galit na naman yung mga relihiyoso dyan. Party list Siko. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Garbin. Ako Bicol Party List stands united behind him, lalong-lalo nito in this most difficult time. And we call on the public to give Kong Saldico the due process. Due process? Wala nga siyang due process. Hindi nga niya binigyan ng due process si Inday Sara. Pinahirapan nga nila si Inday Sara sa budget niya, samantalang yung Malacanang sumunod doon sa parliamentary courtesy. Tapos kay Inday Sara hindi. Tapos gusto nyo ng due process. Die process ang dapat sa inyo, hindi due process. Which he is entitled to. Lahat ng allegations sa kanya. Jiggy, ngayong linggo nga, ipapasa na ako Bicol. Ayan. Di ba? Wala to. Sabi ko nga sa inyo ginagawa lang kayong tanga ni Bongbong pero wag kayong mag-alala kasi natin lahat ng mga kabalbala ng mga hayop na ito i-expose natin, no? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming
walang